LTO Professional Exam. Number 1. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side at rear view mirror na A. Hanggat gusto mo, B. Mabilis madalian, C. Hindi kukulangin sa 1 minuto. Ang tamang sagot, letter B. Number 2. Maaari kang lumusot, mag-overtake sa kanang bahagi ng sakyan kung A. Ang highway ay may 2 o higit pang linya patungo sa isang direksyon, B. Ang kalsada ay salubungang daan, two-way, C. Malapad ang bangketa. Ang tamang sagot, letter A. Number 3. Ang mahuhuling lasing sa alak o gumagamit ng pinagbabawal na gamot ay may parusang A. Pagkasuspindi ng lisensya, B. Multa at pagkabilanggo, C. Tama lahat ang sagot. Ang tamang sagot, letter C. Tama lahat ang sagot. Number 4. Bago umalis sa paradahan, dapat mong A. Suriin ang paligid bago magpatakbo, B. Bumusina, C. Magpatakbo ka agad-agad. Ang tamang sagot, letter A. Number 5. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensya non-professional ay 18 taong gulang, 16 taong gulang, C. 17 taong gulang. Ang tamang sagot, C. 17 na taong gulang. Number 6. Matapos kang lumampas, mag-overtake at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas, kailangan mong A. Tignan sa rearview mirror ang iyong nilagpasan, B. Lumingon sa nilagpasan, or C. Huminto. Ang tamang sagot, letter A. Number 7. Sa isang intersection na may stop sign, dapat kang A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib, B. Huminto at magpatuloy kung walang panganib, or C. Magbigay daan sa mga sasakyan mula sa kanan o kaliwa at magpatuloy kung walang panganib. Ang tamang sagot, B. Number 8. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang karangalan, pribilehiyo, karapatan. Ang tamang sagot, B. Number 9. Ang lisensyang non-professional ay para lamang sa A. Mga pribadong sakyan, B. Mga pampasahirong sakyan, or C. Anumang uri ng sakyan. A. Ang tamang sagot. Number 10. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? A. Maghanda ng kagamitan pangkumpuni ng sakyan para handa kung masiraan ng sakyan. B. Planuhin ang ruta at kondisyon muna ang sakyan, or C. Tama lahat ang sagot. C. Ang tamang sagot. Number 11. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong. A. Papuntang bangketa, B. Papalayo sa bangketa, or C. Kahit anong direksyon. Letter B. Ang tamang sagot. Number 12. Ang sasakyan ay nakaparada kung A. Nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero, B. Nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero, C. Nakatigil ng matagal at patay ang makina. Letter C. Ang tamang sagot. Number 13. Ano ang kahulugan ng patay sinding kulay pulang ilaw trapiko? A. Maghintay ng berdeng ilaw, B. Bagalan ang takbo at tumuloy ng maingat, C. Huminto at magpatuloy kung ligtas. Letter C. Ang tamang sagot. Number 14. Ano ang dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? A. Bigla lumiko at bumusina, B. Magbigay ng hudyat o sinyas na hindi kukulangin sa 30 metro ang layo, o letter C. Pinagwalang bahala ang hudyat. Letter B. Ang tamang sagot. Number 15. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat kang suminyas, tignan ang rearview mirror at tignan kung may paparating na sasakyan, B. Bumusina, o C. Sindihan ang headlight. A. Ang tamang sagot. Number 16. Sa highway na may 2 guhit, maaari kang lumusot kung sa iyong panig ay tuloy-tuloy na puting guhit, putol-putol na dilaw na guhit, tuloy-tuloy na dilaw na guhit. Letter B. Ang tamang sagot. Number 17. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay nagpapatunay na mahusay kang driver, maaari ikaw ay masangkot sa aksidente, or C. Nakakatipid sa gasolina. Letter B. Ang tamang sagot. Number 18. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa kanan sapagkat mabilis ang sakyan galing sa kaliwa. Kailangan maging listo sa mga sakyan magmumula sa kaliwa o kanan, or C. Maraming linya ang kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Number 19. Ang pinakaligtas sa ultimatum kahit may karapatan sa daan ay huwag ipilit ang karapatan, bumusina, laging ipilit ang karapatan.
A ang tamang sagot. Number 20. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan? A. Ang sasakyang papasok pa lamang sa rotonda. B. Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Or C. Ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw. Ang tamang sagot, ang sasakyang nasa paligid ng rotonda. Number 21. Hindi dapat lumusot sa paanan ng tulay sapagkat may tumatawid, hindi nakikita ang kasalubong na sakyan. C. Makipot ang daan. Ang tamang sagot, letter B. Number 22. Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na trapiko? A. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib. B. Huminto at maghintay magbago ang ilaw. C. Hintayin ang berdeng ilaw. Ang tamang sagot, letter A. Number 23. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw? A. Maaring lumusot. B. Bawal lumusot. C. Tama lahat ang sagot. Ang tamang sagot, B. Number 24. Ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaneho ng matulin maliban kung walang panganib na ayon sa takdang bilis o tulin ang pagpapatakbo. C. Tama lahat ang sagot. Ang tamang sagot, letter C. Number 25. Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho ng A. Kahit anong uri ng sakyan. B. Sasakyang nakasaad sa lisensya. C. Pampasaherong sakyan lamang. Tamang sagot, letter B. Number 26. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? A. Silawin din ang nakasalubong upang magbaba ng ilaw. B. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Or C. Titigan ang nakakasilaw na ilaw. B. Ang tamang sagot. Number 27. Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? A. Magmarahan, bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada. B. Bilisan ang takbo habang nasa kurbada. C. Magpreno ng bigla habang tumatakbo sa kurbada. Letter A ang tamang sagot. Number 28. Ano ang kahulugan ng sinyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? Nagtatakda, nagbibigay babala, nagbibigay impormasyon, kaalaman. Letter B ang tamang sagot. 29. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na kulay asul at puti na parehaba o parisukat ang hugis? A. Nag-uutos ng direksyon. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay impormasyon, kaalaman. C. Ang tamang sagot. Number 30. Ano ang kahulugan ng sinyas trapiko na kulay pula na pabilog, oktagon o pabaliktad na tatsulok? A. Nagtatakda o nagbabawal. B. Nagbibigay babala. C. Nag-uutos ng direksyon. A. Ang tamang sagot. 31. Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko? A. Senyas upang patakbuhin ng sakyan. B. Huminto sa nakatakdang linya. C. Maari kang tumuloy, bagalan lamang ang takbo. A. Ang tamang sagot. Number 32. Ano ang kahulugan ng patay-sinding ilaw na pulang ilaw trapiko? A. Huminto sa nakatakdang linya. B. Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang panganib. C. Bilisan ng takbo. B. Ang tamang sagot. Number 33. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal trapiko? A. Huminto. B. Humanda sa paghinto at nalapit na ang sumindi ang ilaw trapiko na kulay pula. B. Maari kang tumuloy, bagalan lamang ang pagpapatakbo. Letter B ang tamang sagot. Number 34. Ano ang kahulugan ng berdeng signal trapiko? A. Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sakyan. B. Huminto. C. Bagalan ang pagpapatakbo. A. Ang tamang sagot. Number 35. Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso na signal trapiko? A. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa intersection na tinuturo ng palaso. B. Nagpapahintulot sa mga sakyan na kumaliwa o kumanan. C. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid. Ang tamang sagot, letter B. Number 36. Ano ang kahulugan ng dilaw na palasong signal trapiko? Naguhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon. A. Nangangahulugan na ang pulang palaso na signal ay trapiko ay malapit ng sumindi. B. Nagpapahintulot sa mga sakyan na kumanan, kumaliwa o dumiretso. A. Ang tamang sagot. Number 37. Ano ang ibig sabihin ng puting linya sa daan? Naghahati sa mga lanes na tumatakbo sa isang direksyon, naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon, palatandaan na maaring lumusot ng pakanan o pakaliwang direksyon. Letter B ang tamang sagot. Number 38.
Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na pinapayagan ang paglusot sa kanan, pinagbabawal ang paglusot sa kanan o kaliwa, pinapayagan ang paglusot sa kaliwa. Letter C ang tamang sagot. 39. Kailan dapat magdesisyon ang isang driver? Kung buhol-buhol na ang trapiko, kung mahusay siyang magmamaneho, habang siya ay nagmamaneho. Letter C ang tamang sagot. Number 40. Ang puting linyang putol-putol ay palatandaan na maaring lumusot pa kaliwa o pa kanan kung walang peligro, pinagbabawal ang paglusot sa kaliwa, pinagbabawal ang paglusot sa kanan. A ang tamang sagot. 41. Ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ay palatandaan na maaring lumusot pa kanan, peligroso ang lumusot pa kanan, maaring lumusot pa kaliwa. Letter B ang tamang sagot. 42. Kung ang driver ng sakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito pa itaas, nakakatiyak ka na siya ay A. kakaliwa, B. kakanan, C. hihinto. B ang tamang sagot. 43. Kailangan magbigay ng senyas kung kakanan o kakaliwa ang driver sa darating na interseksyon sa layong 15 metro, 60 metro, 30 metro. C ang tamang sagot. Number 44. Kung gusto mong magpalit ng lane sa highway, kailangang magsignal 10 segundo bago gawin ito, 5 minuto bago gawin ito, 1 minuto bago gawin ito. Letter A ang tamang sagot. Number 45. Sa nakamotorsiklo na may balak lumiko pa kanan, ang dapat gamitin na senyas ay kaliwang kamay na nakataas, kanang kamay sa direksyong nagtuturo pa kanan, kanang kamay na nakataas. Letter A ang tamang sagot. 46. Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sakyan ay sinlaki ng sukat ng dalawang sakyan, sinlaki ng sukat ng isang sasakyan, sinlaki ng sukat ng tatlong sasakyan. Letter B ang tamang sagot. Number 47. Saang lugar hindi ka dapat lumusot? Sa sangandaan o intersection, sa paanan ng tulay, tama lahat ang sagot. Letter C ang tamang sagot. Number 48. Ang paggamit ng huwad na lisensya ay pinagbabawal at may parusang A. 1.5 at 6 na buwan na hindi makakuha ng lisensya, B. pagkabilanggo ng hindi higit sa 6 na tabuan, C. 300 pesos na multa. Ang tamang sagot, letter A. Number 49. Ano ang dapat gawin kung pinahinto ng pulis? A. Huminto at ibigay ang lisensya at iba pang papeles ng sakyan kung hinihingi. B. Huwag pansinin ng pulis at bilisan ang pagpapatakbo. C. Huminto at makipagtalo sa pulis. Ang tamang sagot, letter A. 50. Ang dalawang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na pinagbabawal ang paglusot sa kaliwa, maaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. C. Pinagbabawal ang paglusot sa kanan. B ang tamang sagot. Number 51. Kung ang driver ng sakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa kaliwa, siya ay kakanan, hihinto, kakaliwa. C ang tamang sagot. Number 52. Kung umilaw ang brake lights ng sakyan na sa unahan mo, dapat kang A. bumusina, B. humanda sa pagpreno, C. lumiko sa kanan o kaliwa. Letter B ang tamang sagot. Number 53. Ang busina ay ginagamit upang makalikha ng ingay, iparinig na maganda ang tunog ng busina, C. makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat upang maiwasan ang aksidente. Number 54. Kung masangkot sa isang sakuna, dapat itong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Sa loob ng 72 oras, kaagad-agad, sa loob ng 48 oras. Ang tamang sagot, letter B. Number 55. Ang kailangang gulang sa isang aplikante sa pagkuha ng professional driver's license ay 18, 17, 21. A. 18 taong gulang ang tamang sagot. Number 56. Ang pinakaligtas na tulin ng isang sakyan ay naayon sa kondisyon ng kalsada at panahon, kakayahan ng sakyan, kakayahan ng nagmamaneho ng driver. Ang tamang sagot, letter A. Number 57. Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang biyahe? Uminom ng alak bago magmaneho, huminto paminsan-minsan at magpahinga,
uminom ng gamot na pampatigil ng antok. Ang tamang sagot, letter B. Number 58. Ang isang driver ay tinuturing na profesional kung kaya niyang magmaneho ng kahit na anong uri ng sakyan, siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sakyan pribado o pampasahero. C. Siya ay binabihasa na sa pagmamaneho. Letter B ang tamang sagot. Number 59. Sa isang sangandaan intersection na walang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumating sa magkabilang kalye. Aling sasakyan ang dapat magbigay? Ang unang dumating, ang unang nagmarahan, ang huling dumating? C ang tamang sagot. Number 60. Kung ang driver ng sakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay hihinto, kakanan, kakaliwa. Tamang sagot, hihinto, letter A. Number 61. Kung ikaw ay nahuli ilang araw ng palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya, 30 araw, 15 araw, 10 araw. B ang tamang sagot. Number 62. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan? A. 35, B. 20, C. 30. B ang tamang sagot. Number 63. Saang lugar hindi maaring pumarada? Sa lugar ng tawiran ng tao? Sa nakatakdang paradahan? Sa isang patunguhang lugar? A ang tamang sagot. Number 64. Sa highway, kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa sa iba, dapat kang gumawi sa kanang linya, kaliwang linya, gitnang linya. A ang tamang sagot. 65. Ano ang dapat gawin ng isang driver kung ang lisensya niya ay nawala? Mag-apply ng duplicate ng license, mag-apply ng panibagong lisensya, mag-file ng affidavit of loss at mag-apply ng duplicate of license? C ang tamang sagot. Number 66. Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay paltandaan na maaring lumusot sa kaliwa o kanan. Bawal ang paglusot sa kanan, bawal ang paglusot sa kaliwa. C ang tamang sagot. Number 67. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangan nakakabit sa anumang dala ng sakyan na lampas sa 1 metro mula sa likuran ng sakyan, 3 metro mula sa likuran ng sakyan, 2 metro mula sa likuran ng sakyan. A ang tamang sagot. Number 68. Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho ng sakyan? A. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sakyan sa LTO. B. Lisensya. C. Lisensya at papel de siguro na sasakyan. A ang tamang sagot. Number 69. Kung magpapatakbo ng mabagal sa expressway, dapat kang gumawi sa gitnang linya, kanang linya, kaliwang linya. B ang tamang sagot. Number 70. Ano ang dapat mong gawin kung ang sakyan sa likuran mo ay gustong lumusot? Gumawi sa kanan at huminto, magmarahan, gumawi sa kanan at pabayaran itong lumagpas, bungusina at hayaan itong lumagpas. B ang tamang sagot. Number 71. Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay palikong pakaliwa, palikong pakanan, magpalit ng linya o daan. A ang tamang sagot. 72. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay pinagbabawal ng batas at may kaparusahang 1,000, 1,500 at pagka-impound ng sakyan ng may higit na 10 araw. C. 1,500. C ang tamang sagot. 73. Sa isang sangandaan, intersection na walang nakatalagang isinyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating. Aling sasakyan ang may kaparatan sa daan? A. Ang sakyang galing sa kanan, ang sakyang unang nagmamarahan. C. Ang sakyang galing sa kaliwa. A ang tamang sagot. 74. Ano ang kahulugan ng palasong nakapinta sa kalsada? A. Sundin ang direksyong tinuturo ng palaso. B. Magmarahan. C. Maaring lumipat ng linya. A ang tamang sagot. Number 75. Ano ang dapat mong gawin kung may ambulansya sa likod mo na may pulang ilaw at sirena? A. Huminto ka agad. B. Dagdagan ang iyong bilis para hindi mo maabala ang ambulansya. C. Lumipat sa pinakakanan ng kalsada at bumagal o huminto kung kinakailangan. C ang tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Bawal pumasok ang kotse, bawal pumasok ang truck, bawal pumasok ang bus. B. Bawal pumasok ang truck. Number 77. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Bawal pumasok ang sakyang may nakakabit na trailer, bawal pumasok ang bus, bawal pumasok ang kotse. A ang tamang sagot. 78. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan?
Matarik na kalsada, madulas na kalsada, baku-bakong kalsada. C ang tamang sagot. 79. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Madulas ang kalsada, papalaki ang kalsada, papaliit ang kalsada. C ang tamang sagot. Number 80. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? Babala ng daang tren, istasyon ng first aid, babala ng sangandaan. C ang tamang sagot.